Nakakalungkot na balita, isang Serbian player loses kidney at FIBA World Cup. Napanood ko tong laban na to, ang kala ko yung simpleng siko lang ng South Sudan player, hahantong pala sa pagkawala ng kidney ng isang basketball player na sobrang physically fit, 100% walang sakit kasi nakapaglaro naman sa FIBA. Good condition yung tao na to, good health. Kaso sa isang iglap, natamaan siya ng siko. Ang masakit pa nun, last 2 minutes na, baga parang dead ball na siya, wala nang bearing yung laro kasi panalo na yung Serbia team. Kaso nangyari nga yung hindi natin inaasahan, natamaan ng isang South Sudan player yung player na to, which is, ang pagkakaintindi ko based sa napanood ko, sinadyang sikuhin talaga ng South Sudan player. Pero, siguro naman, hindi niya sinasadyang tamaan talaga yung kidney. Nagkataon lang na napuruan talaga yung kidney. Kasi kung makikita nyo yung build ng player ng South Sudan, payat, matalas yung siko nun. Siyempre, nagkataon na natamaan yung siko. Kaya, grabe, sobrang sakit yun. Yung napanood ko to, ang kala ko simple lang, pero yung napanood ko, yung nabasa ko yung balita, right away, mismong araw na yun, natanggalan siya ng isang kidney. Let's see kung anong mangyayari sa kanya. I-check ko yung profile nito, yung balita na to, kung anong mangyayari sa kanya after na matanggal na isang kidney. Siguro, sana makapaglaro pa siya. Bali, igagrab ko na tong video na to para marami siya nagtatanong sa akin kung pwede bang maglaro ng basketball ang isang kidney transplant. Ang sagot ko po, depende po sa inyo. Depende po kung paano kayo maglaro ng basketball. Tulad ko po, after ko makidney transplant, nakapag-basketball pa po ako, siguro mga after 5 years ako makidney transplant, nakapag-basketball pa po ako. Pero, ang masasuggest ko lang po sa inyo, kung maglalaro kayo ng basketball, yung matipong tamang papawis lang, shooting lang, huwag na kayong maglalaro ng hardball games, yung physical na laro. Kasi may tendency talaga na tamaan yung kidney natin, lalo na kapag nasa ilalim kayo, lalo na pag dumidepensa kayo. Kung sa akin lang, kung gusto nyo magpapawis, pwede kayo maglaro ng basketball, 5-on-5, 3-on-3, pero yung tamang tira lang, tamang shooting lang, tamang papawis lang. Huwag na kayong makikipag-pisikalan hanggat maaari, iwasan natin na tamaan yung kidney natin. Hanggat maaari, iilag natin na tamaan yung kidney natin. Kasi, lalo na tayo, iisa na lang yung kidney natin, mahirap pag natamaan pa tayo, ayun yung mas masakit para sa atin, di ba? Anyway, hindi naman natin alam kung anong mangyayari talaga sa atin, kung tamaan man or hindi, pero ang may papayo ko lang sa inyo, hindi natin masasabi, hindi natin kontrolado yung ibang tao, hindi natin kontrolado yung mangyayari sa atin, pero ang tanging magagawa lang talaga natin sa sarili natin, mag-ingat tayo palagi. Pwede tayong papawis, pwede tayong basketball, walang problema, di ba? Pero lagi tayong mag-iingat. Anyway, sa player na to, good luck din. And sana maging okay siya. And hopefully, na makapaglaro pa siya sa basketball, lalo na sa FIBA World Cup. Yun lang po, ako nga po ulit si John. Isa po akong kidney transplant. Lagi po kayong mag-iingat. God bless po.